Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman po mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, daan-dahan sa pagsasalita. Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron po tayong isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo po'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo, papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, daan-dahan sa pagsasalita. Ano ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa Santiago chapter 1 verse 19 to 21. Verse 19. Tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong magkinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. 20. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. 21. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong magpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim na sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Saan nga naman po ng talata na mayroong mga kaugalian na hindi kalugod-lugod sa ating Diyos Ama na sa langit, lalo na yung mga magagalitin, lalo na yung maruruming asal. Ayan po ang nabasa natin mula sa Biblia. Ay alisin na daw po natin. At tanggapin na po natin ang mga kautusan ng ating Diyos amang nasa langit, mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat pagtitibay po sa nabasa natin talata na ayon po ang makakapagligtas sa atin, brother and sister. Huwag po tayong mag-alinlangan na baguhin po ang ating sarili kung meron man tayong gawain na hindi kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat hindi naman po tayo pababayaan ng ating Diyos amang nasa langit pag ating pong isinorender na sa Kanya ang ating pagkatao. Sumunod sa mga kautusan, sumunod sa aral ng ating Panginoon Jesucristo, brother and sister. Dahil sa nabasa natin talata, ganung paraan sa pagsunod sa ating Diyos amang nasa langit, pinagtitibay po talaga sa ating nabasa na siya po ang makakapagligtas sa atin. Siya po ang paraan upang tayo po ay makasama sa kaharian ng Diyos, brother and sister.
Habang nabubuhay po tayo dito sa sanlibutan, sumunod lang po tayo sa kautusan ng ating Diyos Amang nasa langit, hindi po tayo pababayaan. Lagi lang po tayo magdadasal, brother and sister. Napakaganda po ang ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana ay wag po tayong manawang makinig every Sunday na aking pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po magkaroon po tayo ng kaalaman, gabay at kontrol dito sa sanlibutan. Tapos may topic, tayo po'y manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po, nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.